Habang nag-aagaw buhay ang aming anak sa ospital, nagpapakasasa si Leandro sa piling ng kanyang kabit. Pinalayas ako na parang basahan, tinapakan ang aking pagkatao at dinuraraan ang aking sakripisyo. Akala nila, tapos na ako. Akala nila, ang isang asawang bahay ay walang kayang gawin kundi ang umiyak. Pero hindi nila alam, ang inapi nilang asawa ay babangon bilang kanilang pinakamalupit na bangungot. Handa ka na bang malaman ang lihim na dudurog sa kanila? I'm sorry, Mrs. Vizcara. Decline po ang credit card ninyo at ang insurance policy ni Maya. Terminated na po ng account holder kaninang umaga lang. Ang mga salitang yon ng kahera sa ospital ay hindi isinigaw, ngunit para itong mga pako na isa-isang bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng counter. Ang mga paa ko ay nanlalamig sa loob ng aking lumang sapatos na may butas na sa talampakan. Sa aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang plastik na supot na puno ng barya at gusgusin na mga papel na pera. Ang naipon ko mula sa pagtitipid sa palengke at hindi pagbili ng tanghalian sa loob ng 3 buwan. Ang akala ko, sapat na ito pambili ng gamot. Pero ang kailangan pala ng anak ko ay higit pa sa kaya kong ibigay. Bumagsak ang aking balikat. Tiningnan ko ang supot ng barya sa aking kamay. Ito ang kapalit ng gutom ko. Ito ang kapalit ng paglalakad ko ng ilang kilometro para makatipid sa pamasahe. At sa isang iglap, binaliwala ito ng isang desisyon ng asawa ko, si Leandro. Ang lalaking pinaglutuan ko ng paborito niyang kare-kare kagabi, kahit pa sumasakit ang likod ko sa paglalaba ng kanyang mga polo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Ang ingay ng ospital, ang pagtawag sa mga pasyente, ang tunog ng mga trolleys, lahat ay naging ugong na lamang sa aking pandinig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang panginginig ng aking mga tuhod at ang pait na gumuguhit sa aking lalamunan. Bakit niya kakansilahin ang insurance ng sarili niyang anak? Alam niyang hinihika si Maya. Alam niyang ito lang ang sandata namin. Wala sa sarili akong tumakbo palabas ng ospital. Hindi ko ininda ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa aking kupas na bestida. Kailangan ko siyang makausap. Baka nagkamali lang siya. Baka may hindi lang pagkakaintindihan. Ang asawa ko, ang Leandro ko, ay hindi magiging ganito kalupit sa sarili niyang dugo at laman. Narating ko ang gusali ng Vizcara Imports na basang-basa, na tila isang basahan na tinangay ng bagyo. Ang gwardya, nakilala ako bilang ang asawang laging nagdadala ng baon ni Sir Leandro, ay nag-alinlangan pa bago ako papasukin dahil sa aking itsura. Ngunit hindi ko na inintindi ang mapanghusgang tingin ng mga empleyado. Ang nasa isip ko lang ay ang ating ang anak kong nakahiga sa ospital na humihirap ang bawat paghinga. Nang marating ko ang pinto ng opisina niya, akmang bubuksan ko na sana ito nang marinig ko ang tawanan mula sa loob. Isang tawa na pamilyar at isang tawa ng babae na matinis at puno ng landi. Buti na lang, babe. Naisip mong gamitin yung fund para sa trip natin sa Europe. Malambing na wika ng babae. I deserve a vacation after dealing with all this stress. Anything for you, Calista. Sagot ng boses ni Leandro. Ang boses na dati ay bumubulong ng pagmamahal sa akin. Ngayon ay puno ng pagyayabang. Tsaka, yung pambayad sana sa premium ng insurance ni Maya, ibinili ko na ng singsing mo. Mas bagay yan sa daliri mo kaysa sa bulsa ng ospital. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang kamay kong akmang pipihit sa seradura ay nanginig ng hindi ko mapigilan. Ang insurance ng anak namin, ipinambili niya ng singsing. Ang buhay ng anak namin, ipinagpalit niya sa isang pirasong alahas para sa kanyang kabit. Sa sobrang galit, hindi ko na malaya na nabuksan ko na ang pinto ng padabog. Bumungad sa akin si Leandro.
nakaupo sa kanyang swivel chair habang nakakandong sa kanya ang isang babaeng maganda, amoy mamahaling pabango at balot ng mga damit na ang halaga ay higit pa sa ipon ko sa buong buhay. Gulat na napatingin sila sa akin. Si Calista ay diring-diring tumayo at pinagpag ang kanyang damit. Tila ba nadumihan siya sa presensya ko pa lang. Leandro, ang boses ko ay garalgal, basag. Halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Ang anak mo, nasa ospital. Wala kaming pambayad. Bakit mo pinutol ang insurance? Tumayo si Leandro, ngunit walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, isang ngisi ng pagkadisgusta ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang buhok kong basa at magulo. Ang bestida kong lumana. Ang sapatos kong pudpod. "Look at you, Sarah," malamig niyang sabi na parang kausap niya ay isang pulubi sa kalye. "Pumasok ka dito sa opisina ko na ganyan ang itsura? Nakakahiya ka. You look like a wet rag. Kaya hindi kita maidala sa mga business dinner eh." "Leandro, naghihingalo si Maya." Sigaw ko, at sa unang pagkakataon ay tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Wala akong pakialam sa itsura ko. Ibalita mo ang insurance, ibigay mo ang pera para sa operasyon niya. Lumapit siya sa akin, hindi para yakapin ako, kundi para itulak ako palabas. Ang kanyang mga palad sa aking balikat ay mabigat, puno ng puwersa at walang pagmamahal. "Wala na akong pera para sa inyo," mariin niyang bulong, pero sapat para marinig ng mga empleyado sa labas na nagsisimula ng mag-usyoso. "Naubos na sa kakasustain sa lifestyle niyo. Pagod na ako, Sarah. Pagod na akong maging ATM ninyong mag-ina. Si Calista, she can help the company. Ikaw, ano ang ambag mo bukod sa pagiging pabigat?" Napaatras ako, hindi dahil sa tulak niya, kundi dahil sa sakit ng mga salita niya. Pabigat? Ako na gumigising ng 4:00 para mamalengke? Ako na nagtitiis na hindi bumili ng bagong damit para may maipadala sa tuition ni Maya? Ako na nagpupuyat para aralin ang mga libro ng kumpanya at itama ang mga mali niya sa accounting nang hindi niya alam? "Umalis ka na," dagdag pa niya, sabay talikod. "At huwag kang babalik hanggat hindi ka nagmumukhang tao." Sa sahig, nakita ko ang resibo ng gamot na nalaglag mula sa bulsa ko kanina. Dahan-dahan, sa gitna ng mga matang nakatingin sa akin, lumuhod ako para pulutin ito. Ang papel na ito, gusot at basa, ay parang ako. Pero pinunasan ko ito, inayos ang pagkakatupi, at maingat na ibinalik sa bulsa. Dahil ito na lang ang meron ako para kay Maya. Tumalikod ako, dala ang bigat ng mundo sa aking dibdib. Ang bawat hakbang papalayo sa opisina ay tila paghakbang sa bubog. Pero bago ako tuluyang makalabas ng building, narinig ko ang huling halakhak ni Calista na parabang nanalo siya sa isang laro na hindi ko naman alam na kasali ako. Paglabas ko ng building, mas lalong lumakas ang ulan. Wala akong payong, wala akong pera, wala akong asawa. Tumunog ang cellphone ko, isang lumang modelo na basag na ang screen. Mensahe mula sa ospital, "Mrs. Vizcara, kailangan na po maoperahan si Maya in 24 na oras. Kung hindi po kayo makakapagbayad ng down payment, ililipat po namin siya sa charity ward, pero delikado po ang lagay niya." Napatingala ako sa madilim na langit, hinahayaan ng ulan na humalo sa aking mga luha. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng unos, basang-basa at nag-iisa? Hindi. Hindi pwedeng ganito ang katapusan. Pinuyod ko ang aking basang buhok at pinahid ang tubig sa aking mukha. Kung hindi siya magiging ama para sa anak namin, pues, ako ang magiging ama at ina. Gagawin ko ang lahat, kahit magmakaawa ako sa demonyo. At alam ko kung sino ang susunod na demonyong kailangan kong harapin. Ang biyenan ko.
Ang mansyon ng mga Vizcara ay dating tinitingala ko bilang isang kastilyo ng pangarap. Ngunit habang nakatayo ako sa harap ng higanting gate na bakal, basang-basa at nanginginig sa lamig, mukha na itong isang muog na hindi ko kailanman maaabot. Ang liwanag na nagmumula sa mga bintana ay tila nangaasar, mainit, ginto, at puno ng ginhawa. Samantalang ako ay nilalamon ng dilim at ng walang humpay na ulan. Pinindot ko ang doorbell ng paulit-ulit. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang maliit na pinto sa gate. Si Manong Guard, na laging ngumingiti sa akin noon kapag nagdadala ako ng merienda, ay nakayuko ngayon, hindi makatingin ng diretso sa akin. Pinapasok niya ako, pero ramdam ko ang awa sa kanyang mga mata. Isang awa na mas masakit pa kaysa sa insulto. Pagpasok ko sa main door, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling tsaa at bagong lutong pastries. Ang kontrast ng init sa loob at ng lamig na kumakagat sa buto ko ay halos makapaghilo sa akin. Tumutulo ang tubig mula sa aking damit, papunta sa makintab na marble floor na ako mismo ang nagpakintab noong nakaraang linggo. Diyos ko, Yaya, pakilinis nga agad yan, ang dumi-dumi. Ang matinis na boses na yon ay hindi galing sa isang estranghero. Galing ito kay Doña Conchita, ang aking biyenan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong velvet armchair, suot ang isang seda na robe at humihigop ng tsa mula sa isang tasa na porselana. At sa tapat niya, nakaupo si Calista, tuyo, mabango, at nakangiti habang kumakain ng cookies na ako ang nag-bake kahapon. Mama, ang tawag ko, garalgal at mahina. Mama, parang awa niyo na. Si Maya, kailangan niya ng operasyon. Please, tulungan niyo kami. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Conchita ang kanyang tasa. Tiningnan niya ako na parang isang ipis na gumapang sa kanyang mamahaling carpet. Don't call me mama, malamig niyang sagot. At huwag kang mag-inarte dito, Sarah. Alam ko ang drama mo. Gusto mo lang humutot ng pera dahil alam mong iiwan ka na ng anak ko. Lumuhod ako. Wala na akong pakialam sa dignidad. Kung kailangan kong halikan ang paa niya para mabuhay ang anak ko, gagawin ko. Hindi po ito para sa akin. Para po ito sa apo niyo. Nasa ospital siya. Hindi siya makahinga. Mamamatay siya kapag hindi na operahan ngayong gabi. Tumawa ng mahina si Kalisa. Isang tawa na parang tunog ng kampanilya, pero may lason. Tita, baka naman totoo. Kawawa naman yung bata. Pero ang mga mata niya ay nagsasabing, umalis ka na. Talo ka na. Bumaling si Doña Conchita kay Calista at ngumiti ng matamis. Isang ngangiti na hindi niya kailanman ibinigay sa akin sa loob ng 16 na taon. Hayaan mo siya, Hija. Yang batang yan. Sakaitin, mahina ang dugo. Manang-mana sa nanay niyang probinsyana na walang magandang genes. Kung mamamatay siya, baka sign na yun na hindi talaga siya karapat-dapat magdala ng apelyidong Vizcara. Napatigil ako sa paghinga. Ang mga salitang yon ay higit pa sa sampal. Tinawag niyang senyales ang pagkamatay ng sarili niyang apo. Bago ako makasagot, narinig ko ang kaluskos ng mga gulong sa hagdanan. 2 katulong ang bumababa. Hila-hila ang aking mga maleta. Mga lumang maleta na sira na ang zipper at tila puputok na sa dami ng laman. At sa likod nila, hila-hila rin nila ang mga gamit ni Maya. Ano to? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Pinaligpit ko na ang mga kalat mo, sabi ni Doña Conchita. Sabay kumpas ng kamay na parang nagtataboy ng langaw. Aalis na kayo. Ngayon din. Calista is moving in tomorrow. Ayokong may matira ni isang bakas ng baduy mong panlasa sa bahay na to. Pero gabi na. Umuulan. Wala kaming matutuluyan. Not my problem. Sagot niya sabay tayo. Yaya, ilabas ang mga basura. Now. Hinawakan ako ng mga guard sa braso.
Hindi na ako nanlaban. Wala na akong lakas. Habang hinihila nila ako palabas ng pinto, nakita ko si Calista na sumandal sa balikat ni Doña Conchita. Para silang mag-ina. Ang pwesto na yon, pinaghirapan ko ng 16 na taon, pero nakuha ni Calista sa loob lang ng ilang buwan dahil sa pera at ganda. Bumalibag ang malaking pinto ng mansyon, sinarado sa mukha ko. At kasabay noon, inihagis ng mga guard ang mga maleta ko sa basang semento sa labas ng gate. Bumukas ang isa sa mga lumang maleta dahil sa impact. Kumalat ang aking mga damit sa putik. At sa gitna ng ulan, nakita ko ang isang bagay na dumulas mula sa bulsa ng bag. Ang aming family picture noong nakaraang Pasko. Nakangiti kami doon. Si Leandro, ako, at si Maya. Gumapang ako sa putikan para abutin ito. Niyakap ko ang litrato, pilit na pinoprotektahan mula sa ulan gamit ang sarili kong katawan. Pero habang nakikita ko ang ngiti ni Leandro sa litrato, naalala ko ang mukha niya kanina sa opisina. Ang ngiti ni Doña Conchita habang tinataboy ako. Ang pamilyang ito ay isang malaking kasinungalingan sa ilalim ng malakas na ulan na ang tanging liwanag ay galing sa poste ng kuryente. Dahan-dahan kong pinunit ang litrato. Hinati ko ito sa gitna. Pinaghiwalay ang mukha ko at ng anak ko mula kay Leandro. Binitawan ko ang kalahati na may mukha ni Leandro at pinanood itong tangay ng maruming tubig sa kanal. Ma'am Sarah? Napalingon ako. Sa maliit na awang ng gate, nakasilip ang kamay ni Yaya Ising. Mabilis niyang iniabot sa akin ang isang maliit na papel na nakatupi. Ang kamay niya ay nanginginig. Takot na baka makita siya ng CCTV o ng ibang gwardya. Kunin mo to, Ma'am Sarah. Bulong niya. Ang boses ay basag dahil sa pigil na iyak. Wala akong pera, pero baka makatulong yan. Huwag kayong susuko. May awa ang Diyos. Bago pa ako makapagpasalamat, isinara na niya agad ang maliit na pinto ng gate. Ang tunog ng bakal na kumalabog ay parang tunog ng pagsasara ng huling kabanata ng buhay ko sa bahay na yon. Naiwan akong nakatitig sa bakal na pader. Hawak ang munting papel, nabasa na rin ng ulan at putik. Hindi ko pa ito mabasa sa dilim, kaya isiniksik ko na lamang ito sa loob ng aking bra para hindi mawala. Wala akong choice. Kailangan kong umalis. Hinila ko ang mga maleta. Ang bigat. Ang bawat hakbang ay parang paghila sa bangkay ng aking nakaraan. Ang isang gulong ng maleta ay tuluyan ng nasira, kaya kinakaladkad ko na lang ito sa magaspang na aspalto. Ang tunog ng pagkaskas ng plastik sa semento ay sumasabay sa dagundong ng kulog. Naglakad ako hanggang sa marating ko ang waiting shed sa kanto. Luma na ito. May butas ang bubong at walang ilaw. Umupo ako sa basang bangko, yakap ang sarili. Ang lamig ay tumatagos sa aking buto, pero mas nanginginig ako sa takot at gutom. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng ospital kung saan naghihintay ang anak ko. Patawad, Maya. Bulong ko sa hangin. Patawad kung mahina si Mami. Patawad kung wala akong naiuwing pera. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin. Ang pagod ng maghapon, ang gutom, at ang matinding stress ay nagsisimula ng maningil. Unti-unting dumilim ang paligid. Ang ingay ng ulan ay parang humihina, nagiging malayo. Babagsak na sana ang talukap ng aking mga mata nang may marinig akong tunog ng makina na huminto sa tapat ng waiting shed. Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Isang itim na sasakyan. Makintab, marangya, hindi ito taxi. Bumukas ang pinto ng backseat. Isang payong na itim ang unang lumabas, sunod ang isang pares ng sapatos na balat na hindi tinatablan ng putik. Hindi ko maaninag ang mukha ng taong bumaba dahil sa labo ng aking paningin, pero naramdaman ko ang kanyang presensya. Hindi siya mukhang masama. Mukha siyang pag-asa o baka kamatayan na sundo ko. Serafina Vizcara? Ang tanong ng isang boses na baritono
Seryoso ngunit may halong paggalang. Hindi ko na nagawang sumagot. Ang huling naramdaman ko ay ang pagbagsak ng katawan ko sa malamig na semento at ang pagmamadali ng mga yabag papalapit sa akin bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nagising ako, hindi sa amoy ng gamot o sa lamig ng aircon ng ospital, kundi sa pamilyar na amoy ng luya, manok at efficacent oil. Ang kisame sa itaas ko ay may mga watermark ng tumulo na ulan at ang ingay ng mga tricycle sa labas ay pumapasok sa bintanang may rehas. Nasa bahay ako ni Tita Baby, ang kumari ko, ang nag-iisang kaibigan na nanatili sa akin kahit noong pinagbawalan ako ni Leandro na makipaghalubilo sa mga squammy daw na tao. Pilit kong bumangon pero naramdaman ko agad ang hapdi ng katawan ko. Parang binugbog ako ng mundo kagabi. Hoy bruha! Huwag kang bumangon dyan! Ang matinis na boses ni Tita Baby ang sumalubong sa akin. Pumasok siya sa kwarto, dala ang isang mangkok ng mainit na tinola. Mugto ang mga mata niya, pero nakapamewang siya na parang galit. Sarah, muntik ka nang mamatay sa hypothermia kagabi. Kung hindi ka dinala dito ng driver ni attorney, baka sa morgue na kita pinuntahan. Si Maya. Iyon agad ang lumabas sa bibig ko. Baby, ang anak ko. Kailangan niya ng operasyon. Umupo si Baby sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ko. Ang mga daliri niya ay puno ng singsing, mga pekeng ginto na binebenta niya online. Pero sa oras na ito, ang hawak niya ang pinakatunay na bagay sa mundo. Huwag ka nang mag-alala, bulong niya, sabay punas ng luha sa pisngi niya. Isinanla ko na yung tunay na kwintas na bigay ng ex ko. Tapos umutang ako sa 5 hanggang 6. Nabayaran na natin ang down payment. Nasa recovery room na si Maya, ligtas na ang inaanak ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Humagulgol ako sa balikat niya. Ang babaeng ito, na laging nilalait ni Doña Conchita, na palengkera, ay ibinigay ang lahat para sa akin. Samantalang ang asawa ko, ang ama ng anak ko, ay bumili ng singsing para sa ibang babae. Maraming salamat, baby. Babayaran kita. Pangako. Tumigil ka nga. Saway niya habang pinapahid ang sipon ko gamit ang tissue. May bisita ka sa labas. Kanina pa naghihintay. Siya yung naghatid sa'yo dito. Mukhang mayaman, Mare. Amoy aircon. Kumunot ang noo ko. Pinilit kong tumayo kahit medyo hilo pa. Paglabas ko sa maliit na sala ni Baby, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na barong Tagalog. Nakaupo siya sa monoblock chair. Yakap ang isang itim na briefcase. Kilala ko siya. Si Attorney Manalo, ang pinagkakatiwalaang abogado ng yumaong, si Papa Rafael, ang aking biyenan. Mrs. Vizcara, bati niya sabay tayo bilang paggalang. Mabuti at gising na po kayo. Pasensya na kung sinundan ko kayo kagabi. Matagal ko na kayong hinahanap. Attorney, bakit po? Wala na akong koneksyon sa mga Vizcara. Pinalayas na ako. Alam ko. Seryoso niyang sagot. At alam din ni Don Rafael na mangyayari ito. Binuksan niya ang briefcase at inilabas ang isang makapal na dokumento. Bago namatay ang Don, alam niyang mahina ang loob ni Leandro at madaling manipulahin ng kanyang ina. Alam din niyang tapat kayo at matalino sa pera, kahit pilit itong tinatago ng pamilya nila. Tumingin siya sa akin ng diretso. Sarah, hindi si Leandro ang tagapagmana ng Vizcara Grand Estate at ng Offshore Trust Fund. Ikaw. Napatulala ako. Ako? Attorney? Imposible. Galit sa akin si Mama Conchita. At si Leandro ang nagpapatakbo ng kumpanya. Si Leandro ang mukha ng kumpanya, pero ikaw ang itinalagang protektor ng yaman. Paliwanag ni attorney. Iniwan sa'yo ni Don Rafael ang isang trust fund na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Pero may kondisyon. Kondisyon! Hindi mo ito pwedeng galawin para sa luho. Ang pera ay magagamit mo lamang sa 2 bagay. Una, para sa pangangailangan ni Maya. Pangalawa,
para bilhin pabalik ang mga ari-arian ng Vizcara kapag ibinenta o nilustay na ito ni Leandro. Iniabot niya sa akin ang isang itim na folder na may selyo. Ito ang susi. Sera, kapag bumagsak na sila at babagsak sila dahil wala ka na doon, para saluhin sila, saka mo ito gagamitin. Sa ngayon, mananatili kang patay sa paningin nila. Hayaan mo silang isipin na naghihirap ka. Tinanggap ko ang folder. Mabigat ito. Kasing bigat ng responsibilidad na nakaatas sa akin. At ito, dagdag ni attorney, sabay abot ng isang maliit na susi. Ito ang susi sa isang condo unit sa Makati. Nakapangalan ito sa maiden name mo. Ligtas kayo ni Maya doon. Walang makakaalam. Nang makaalis si attorney, naiwan akong nakatulala sa sala. May pera ako. May kapangyarihan ako. Pero hindi ko pa ito pwedeng ipangalandakan. Kailangan kong maghintay. Kailangan kong panoorin silang sirain ang sarili nila. Pumunta ako sa harap ng basag na salamin sa banyo ni baby. Tinitigan ko ang babaeng nasa refleksyon. Mahaba ang buhok, mukhang pagod, mukhang martir. Ito ang Sera na tinapaktapakan ni Leandro. Ito ang Sera na pinalayas sa ulan. Kinuha ko ang gunting na ginagamit ni baby, pantabas ng tela. Hinawakan ko ang mahaba kong buhok. Ang buhok na gustong-gusto ni Leandro na mahaba dahil mukha daw akong masunuring asawa. Sa unang gupit, naramdaman ko ang pagbagsak ng hibla ng buhok sa lababo. Kasabay noon, binitawan ko ang pagiging tanga. Sa pangalawang gupit, binitawan ko ang pagmamahal ko kay Leandro. Sa pangatlong gupit, binitawan ko ang awa ko sa sarili. Patuloy ako sa paggupit hanggang sa umabot ito sa aking balikat. Magulo, pero magaan. Tiningnan ko ang bagong Sera sa salamin. Ang mga mata ko ay hindi namugto sa kakaiyak. Nagniningas na ito sa puot at determinasyon. Lumabas ako ng banyo. Sakto namang binuksan ni baby ang TV para manood ng balita. Breaking news, ang CEO ng Vizcara Imports na si Leandro Vizcara, formal nang inanunsyo ang kanyang engagement sa socialite na si Calista Velez. Ayon kay Mr. Vizcara, matagal na silang hiwalay ng kanyang dating asawa at masaya siya na natagpuan na niya ang kanyang true soulmate. Sa screen, nakita ko silang dalawa, nakangiti. Kumikinang ang singsing sa daliri ni Calista, ang singsing na galing sa buhay ng anak ko. Hinahalikan ni Leandro ang kamay ni Calista sa harap ng mga kamera. Napatingin sa akin si Tita Baby. Takot na baka magwala ako. Mare, patayin ko na ba? Umiling ako. Lumapit ako sa TV at hinaplos ang mukha ni Maya sa aking isipan. Hayaan mo sila, baby. Malamig kong sabi, ang boses ko ay wala ng garalgal. Hayaan mong magsaya sila. Hayaan mong tumaas ang lipad nila. Dahil kapag bumagsak sila, sisiguraduhin kong ako ang sasalo sa lupa para durugin sila. Tumalikod ako sa TV. Ang dating Sera ay namatay na sa ulan kagabi. Ang babaeng nakatayo ngayon ay hindi na isang asawa. Ako ay isa ng maniningil. 3 taon. Sinasabi nila na ang panahon ang pinakamahusay na manggagamot, pero para sa akin, ang panahon ay isang pandayan. Sa loob ng 3 taon, ang dating Sera na iyakin at nagmamakaawa ay dahan-dahang tinunaw ng sakit at pinalitan ng isang babaeng gawa sa bakal at determinasyon. Nakaupo ako ngayon sa aking home office sa isang high-rise condo sa Makati. Ang tanawin sa labas ng glass window ay ang kumikislap na city lights ng Maynila. Ang parehong syudad na dati ay tila nililamon ako ng buhay. Ngayon, pakiramdam ko ay nasa palad ko na ito. Wala na ang mga damit kong kupas at amoy kusina. Suot ko ngayon ay isang silk blouse na kulay cream at tailored trousers. Ang buhok ko, na dati ay laging nakapusod dahil sa init ng paglalaba, ay maikli na, bagsak, at inaalagaan sa salon. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa aking itsura. Nasa mga mata ko ito, wala na ang takot. Ang meron na lang ay ang lamig ng isang taong marunong magkalkula. Mami, puno na po si Piggy.
Napalingon ako nang pumasok si Maya. 10 taong gulang na siya ngayon. Matangkad, malusog, at higit sa lahat, puno ng buhay. Wala na ang bakas ng hika na muntik nang pumatay sa kanya noong gabing iyon. Tumakbo siya palapit sa akin, dala ang kanyang alkansya na hugis baboy. Ang galing naman ng anak ko. Nakangiti kong sabi habang hinahaplos ang buhok niya. Anong gagawin mo sa naipon mo? Ilalagay po sa bank account ko, di ba mami? Sagot niya ng may pagmamalaki. Sabi mo, money is freedom. Kapag may ipon ako, hindi ako aapihin ng kahit sino. Napangiti ako ng mapait. Bata pa siya, pero natuto na siya sa malupit na leksyon ng aming nakaraan. Tama anak, ang pera ay hindi para ipagyabang o ibili ng mga bagay na hindi kailangan. Ito ay sandata para protektahan ang sarili at ang mga mahal mo. Iba ito sa itinuturo sa kanya noon ni Leandro. Dati, tuwing uuwi ang ama niya, puro laruan at chocolates ang pasalubong, mga bagay na panandalian lang. Ngayon, tinuturuan ko si Maya na ang tunay na halaga ay nasa seguridad. Bumalik ang tingin ko sa screen ng aking laptop. Naka-open ang stock market report ng Vizcara Imports. Pula. Puro pula ang mga numero. Sa loob ng 3 taon, pinanood ko mula sa malayo ang dahan-dahang pagbagsak ng kumpanyang itinayo ng dugo at pawis ng yumao kong biyenan. Mula nang umalis ako, nawalan sila ng tagasalo. Wala nang nag-check ng audit reports sa gabi. Wala nang nagre-renegotiate sa suppliers kapag tumataas ang presyo. Ayon sa report ng aking private investigator, si Leandro ay laging lasing at mainitin ang ulo. Maraming magagaling na empleyado ang nag-resign dahil sa mismanagement. Si Calista naman, ginawa niyang personal wallet ang kumpanya, shopping sa Paris, vacation sa Maldives, habang ang mga sweldo ng empleyado ay laging delayed. Nag-beep ang aking phone, mensahe mula kay Tita Baby, na ngayon ay isa ng manager ng aking maliit na charitable foundation habang nagtitinda pa rin ng online para libangan. Mare, confirmed. Nagbenta na naman ng stock si Leandro para bayaran ng utang sa kasino. Bibili ka ba? Napangisi ako. Ito na ang hinihintay ko. Sa bawat pagbebenta niya ng stocks para sustentuhan ang luho ni Calista, binibili ko ito gamit ang dummy corporations ng trust fund. Hindi nila alam, ang babaeng pinalayas nila ang siya na ngayong may hawak ng halos 40% ng kumpanya. Nag-type ako ng reply, bilhin lahat, sagad. Pagkatapos, may isa pang email na pumasok. Mula sa detective na inupahan ko sa Amerika, binuksan ko ang attachment. Isang larawan ni Calista, o dapat kong sabihing Jessica, kasama ang isang lalaking puno ng tattoo sa isang bar sa Las Vegas, at isang marriage certificate na may petsang 7 taon na ang nakakaraan. Bingo. Bulong ko sa sarili. Hindi pa siya annulled. Ang kasal nila ni Leandro ay peke. Isa lamang itong palabas. At kapag nalaman ito ni Doña Conchita na obsessed sa dangal at reputasyon, siguradong guguho ang mundo nila. Pero hindi pa ngayon. Masyado pang maaga. Gusto kong damhin nila ang unti-unting pagsakal ng lubid sa leeg nila. Kinabukasan, habang nag-aagahan kami ni Maya, napanood ko sa balita ang hinihintay kong sandali. Isang news anchor ang nagbabalita sa harap ng Vizcara Ancestral Mansion, ang bahay kung saan ako pinalayas. Breaking news! Ang makasaysayang Vizcara Mansion, nakatakdang isubasta ng bangko ngayong linggo matapos mabigo ang pamilya Vizcara na bayaran ng kanilang mga loans. Ito na ba ang katapusan ng isa sa pinakamayamang angkan sa Maynila? Nakita ko sa footage si Leandro na hinahawi ang mga kamera, mukhang haggard. Kalbo na ang ibang parte ng buhok at pawisan. Si Doña Conchita ay nakatakip ng mukha, inaalalayan pasakay ng sasakyan. Si Calista ay wala doon. Siguro ay nagtatago na naman sa spa. Napatigil si Maya sa pagsubo. Tumingin siya sa TV tapos sa akin. Mommy, di ba bahay ni Papa yan?
Huminga ako ng malalim at uminom ng kape. Dati anak, dati. Bibilihin ba natin? Inosente niyang tanong. Tinitigan ko ang takot sa mga mata ni Leandro sa screen. Ang takot na mawalan ng tirahan. Ang takot na mapahiya. Ang takot na naramdaman ko noong gabing itinapon nila ako sa ulan. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Attorney Manalo. Attorney, sabi ko, ang boses ko ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa auction. Sigurado ka na ba, Sarah? Tanong ng matanda sa kabilang linya. Magkikita kayo. Makikilala ka nila. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Wala na ang Sarah na takot sa sasabihin ng iba. Handa na ako, attorney. Sagot ko. Panahon na para umuwi ang tunay na may-ari ng bahay. Binaba ko ang telepono. Ang puso ko ay kumakalabog, hindi sa kaba, kundi sa excitement. Ito ang simula ng aking paniningil at sisiguraduhin kong ang bawat sentimo na kinuha nila sa anak ko ay babayaran nila ng doble, hindi lang sa pera, kundi sa dignidad. Malamig ang hangin sa loob ng private auction room ng bangko, pero kitang-kita ko ang butil-butil na pawis na tumutulo sa noo ni Leandro. Nakaupo ako sa likod. Sa pinakamadilim na parte ng silid, suot ang malaking sunglasses at itim na sombrero, kaya hindi nila ako napapansin. 3 taon na ang lumipas, pero parang 10 taon ang itinanda ni Leandro. Ang dating makinis niyang muka ay may mga guhit na ng stress. Ang suot niyang suit, bagamat mamahalin, ay mukhang hindi plansado ng maayos. Tunay na wala na siyang asawang nag-aasikaso sa kanya. Sa tabi niya, si Doña Conchita ay panay ang paypay. Ang kanyang mga mata ay nandarilisik sa kaba. At si Calista? Abala siya sa paglalaro sa kanyang cellphone. Tila walang pakialam na ang bubong sa itaas ng ulo nila ay malapit nang mawala. Ladies and gentlemen, nagsalita ang auctioneer. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ang susunod na item ay ang Vizcara Ancestral Mansion, isang makasaysayang ari-arian sa Forbes Park. Ang floor price ay 80 milyong piso. Nagsimula ang bulungan. Alam ng lahat na ang halagang ito ay mababa para sa ganoong kalaking lupa. Pero alam din nilang baon sa utang ang may-ari. 85 milyong piso. Sigaw ng isang developer sa kabilang dulo. Napapitlag si Leandro. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakita kong bumulong si Doña Conchita, marahil ay inuutusan siyang tumaas ng tawad. 70 milyong piso. Boses ni Leandro. Nanginginig ito. Alam kong yun na ang sagad ng budget nila. Pera na nakuha siguro nila sa pagbebenta ng mga huling alahas ni Doña Conchita. Tumahimik ang paligid. 70 milyong going once, sabi ng auctioneer. Ngumiti si Leandro. Akala niya ay nanalo na siya. Akala niya ay maisasalba pa niya ang huling dangal ng pamilya niya gamit ang barya-baryang natira sa kanila. Napabuga ng hangin si Doña Conchita. Tila nabunutan ng tinig. 60 million going twice. Dahan-dahan akong tumayo. Tinanggal ko ang aking sombrero at sunglasses. Inayos ko ang aking puting blazer. Kulay ng kalinisan, kulay ng bagong simula, at kulay ng burol para sa kanilang ego. Senyasan ko si Attorney Manalo. Tinaas niya ang kanyang paddle. 150 milyong piso, kalmadong sabi ni Attorney. Isang singhap ang narinig sa buong kwarto. Ang pagtalon ng presyo ay napakalaki. Napalingon ang lahat sa direksyon namin. At sa sandaling iyon, nagtama ang paningin namin ni Leandro. Para siyang nakakita ng multo. Nanlaki ang kanyang mga mata, bumuka ang kanyang bibig, pero walang lumabas na salita. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang muka hanggang sa maging kasing puti ito ng papel. Sa Sarah? Ang bulong niya, na nababasa ko sa galaw ng kanyang labi. Naglakad ako papalapit sa liwanag. Ang tunog ng aking stiletto heels sa marble floor ay matatag at may ritmo.
malayo sa kaladkad ng sirang tsinelas ko nung gabing pinalayas nila ako. Ang bawat hakbang ay sampal sa kanila. Si Doña Conchita ay napatigil sa pagpapaypay. Nalaglag ang panga niya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang makinis kong balat, ang suot kong designer suit, ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa akin. Hindi niya makapaniwalang ang probinsya ng hampas lupa na tinaboy niya ay nakatayo ngayon dito, mukhang reyna. Si Calista naman ay napatingin sa akin nang may halong inggit at takot. Agad niyang itinago ang kanyang cellphone, tila naramdaman niyang hindi na siya ang pinakamagandang babae sa kwarto. 150 milyong mula sa ginang sa likod, sabi ng auctioneer, tila nagulat din sa biglaang pagtaas ng presyo. Mr. Vizcara, gusto niyo bang taasan? Tumingin sa akin si Leandro. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata niya. Ang kayabangan niya ay naglaho. Lumapit siya ng kaunti. Tila gusto akong kausapin. Sarah. Ang boses niya ay nanginginig. Sarah, anong ginagawa mo? Bakit mo ito ginagawa? Pera namin yan. Bahay namin yan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang galit. Walang luha. Wala. Blanko. Dahil iyon ang nararamdaman mo kapag wala ng halaga ang isang tao sa buhay mo. Excuse me, sabi ko ng malamig. Hindi siya tinatawag sa pangalan. Binalingan ko ang auctioneer. Tingin ko ay wala nang kakayahang tumapat ang Ginoo. Matatapos na ba natin ito? May meeting pa ako. Ang sakit ng pagbabaliwala ay mas matindi kaysa sa sigaw. Nakita ko ang pagkawasak sa mukha ni Leandro. Hindi ko siya inaway. Hindi ko siya sinumbatan. Tratuhin ko lang siya na parang isang estranghero na walang pambayad. 150 milyong going once, going twice, sold to Madam Serafina Montemayor. Ang pagbagsak ng maso ng auctioneer ay parang tunog ng pagsasaradod ng kabaong ng pamilya Vizcara. Agad na lumapit ang mga staff ng bangko sa akin para papirmahin ako ng mga dokumento. Nilampasan ko si Leandro na parang hangin. Sarah, sandali! Hinablot ni Leandro ang braso ko. Agad na humarang ang 2 bodyguard na inupahan ko. Marahas na tinanggal ni Leandro ang kamay niya, pero kita ang takot sa mukha niya. Asawa mo pa rin ako, giit niya, pero mahina na ang boses, parang nagmamakaawa. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, sa amin ni Mama. Humarap ako sa kanya. Sa wakas, nagsalita ako. Ex-wife, pagtatama ko, ang boses ko ay kasing talim ng bagong hasang kutsilyo. At hindi ko ito ginagawa sa iyo, Leandro. Ginagawa ko ito para sa business. Magandang investment ang lupa. Sayang naman kung mapupunta lang sa wala dahil sa mismanagement. Diniinan ko ang salitang mismanagement. Alam niyang siya ang tinutukoy ko. Sa likod niya, narinig ko ang boses ni Doña Conchita. Walang hiya ka. Ginamit mo ba ang pera ng anak ko para bilhin ang bahay namin? Ngumiti ako ng matipid kay Doña Conchita. Isang ngiti na puno ng awa. Mrs. Vizcara, sagot ko. Ang perang ginamit ko ay sarili kong pawis. Ang pera ng anak niyo, naubos na sa sugal at sa babaeng katabi niyo. Tiningnan ko si Calista na nag-iwas ng tingin. Speaking of which, dahil ako na ang may-ari ng mansyon, binibigyan ko kayo ng 24 na oras para lisanin ang property ko. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Calista. Buntis ako. Buntis ako sa anak ni Leandro. Bawal magpalayas ng buntis. Napataas ang kilay ko. Buntis? Ang babaeng nagpaligate ng tubo 5 taon na ang nakakaraan ayon sa medical records na hawak ko. Tiningnan ko ang tiyan niya na medyo umbok, magaling umarte. Talaga? Hamon ko. Kung ganun, congratulations. Pero hindi ospital ang bahay ko. At lalong hindi ito charity ward para sa mga bisita. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng pinto.
Ang pakiramdam ay hindi lang basta masaya. Ito ay pakiramdam ng kalayaan. Ang bigat na dinala ko noong gabing iyon sa ulan ay nailipat ko na sa balikat nila. Habang pasakay ako sa aking kotse, nakita ko sa side mirror si Leandro na nakatulala sa bangketa habang sinisigawan siya ng kanyang ina. Nagsisimula pa lang ang palabas. At sa pagkakataong ito, ako na ang direktor. Bumukas ng dahan-dahan ang higanting bakal na gate ng Vizcara Mansion. Dati, kailangan ko pang bumaba ng taxi at kumatok ng matagal bago ako papasukin ng gwardya. Ngayon, kusa itong bumubukas para sa akin. Ang itim kong SUV ay pumasok sa driveway, dinudurog ng mga gulong ang graba. Isang tunog na tila musika ng tagumpay sa aking pandinig. Pagbaba ko ng sasakyan, nakita ko ang lahat ng mga kasambahay na nakahilera sa harap ng pinto. Nakayuko sila, hindi makatingin ng diretso. Sa dulo ng pila ay si Yaya Ising, ang matandang tumulong sa akin noong gabing iyon. Puno ng luha ang kanyang mga mata, pero nakita ko ang munting ngiti sa kanyang mga labi. "Welcome home, Ma'am Sarah." Bati niya, ang boses ay nanginginig sa tuwa. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na nag-abot sa akin ng pag-asa noong wala akong wala. "Nandito na ako, Yaya, at hindi na ako aalis." Pumasok ako sa loob. Magulo ang sala. Maraming kahon ang nakatambak. Si Leandro ay nakaupo sa hagdanan, nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Si Doña Conchita ay nakaupo sa sofa, hinihimas ang dibdib habang pinapaypayan ng isang nurse. Si Calista naman ay nakatayo sa gitna, nagmamaktol at sinisigawan ang mga katulong na nagbabalot ng kanyang mga sapatos. "Careful with that. Louis Vuitton yan. Kapag naguhitan yan, ibebenta ko ang kidney mo." Sigaw ni Calista. Tumikim ako. Sabay-sabay silang napalingon. Ang katahimikan ay bumalot sa buong kabahayan. Ang dating ingay ng pagmamandarag ni Calista ay napalitan ng bigat ng aking presensya. "Anong ginagawa niyo?" tanong ko, habang tinatanggal ang aking sunglasses at iniaabot ito kay Yaya Ising. "Akala ko ba ay nag-iimpake na kayo?" Ang usapan ay 24 na oras, kalahati na ng araw ang lumipas. Tumayo si Doña Conchita, nanginginig ang tuhod pero pilit pa ring tinataas ang noo. "Sarah, walang hiya ka. Paano mo nagawang bilhin ang pamana ng asawa ko? Isa kang magnanakaw." "Correction, Mrs. Vizcara." Kalmado kong sagot habang naglalakad ako palapit sa kanila. Ang tunog ng heels ko sa marble floor ay parang countdown ng kanilang panahon. "Isa akong investor. Binili ko ang bahay na ito sa legal na paraan dahil pinabayaan ninyo. Kung may magnanakaw dito, iyon ay ang mga taong lumustay ng yaman ng pamilya para sa luho." Tumingin ako kay Calista na ngayon ay namumutla na. Lumapit si Leandro sa akin. Ang mata niya ay mapula, halatang galing sa yak at alak. "Sarah, parang awa mo na. Saan kami pupunta? Wala kaming pera. Wala kaming matitirhan. Buntis si Calista. Gusto mo bang manganak siya sa kalsada?" Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na dati ay tinitingala ko, ngayon ay mukha ng basahan. Ito ba ang lalaking iniyakan ko? Nakakaawa. "Buntis," ulit ko, habang tinititigan ang tiyan ni Calista. "Kung totoo man iyan, hindi ko responsibilidad ang bunga ng kataksilan ninyo." "Please, Sarah," lumuhod si Leandro. Ang dating mayabang na CEO, ngayon ay nakaluhod sa harap ng kanyang ex-wife. Kahit para na lang kay mama, matanda na siya. Hindi niya kakayanin sa labas. Nag-isip ako kunwari. Huminga ako ng malalim at nilibot ang tingin sa sala. Ito ang plano ko. Ang paalisin sila ay madali. Pero ang hayaan silang manatili at panoorin ako sa tuktok habang nasa ilalim sila, iyon ang tunay na parusa. "Sige," sabi ko. Nabuhayan ng loob si Leandro. "Talaga? Salamat, Sarah. Alam kong may puwang pa rin dyan sa puso mo. Para sa amin, huwag kang mag-assume." Putol ko sa kanya. "Hindi kayo aalis, pero hindi kayo titira dito sa main house."
Tinuro ko ang bintana na tanaw ang likod bahay. Sa dating quarters ng mga driver at hardinero sa likod. Doon kayo titira. Nanlaki ang mata ni Doña Conchita. Ano? Sa bodega? Ang liit noon. Mainit. Walang aircon. Amoy lupa. Hindi ako hayop para tumira doon. E di umalis kayo. Kibit balikat kong sagot. Ang main house ay para sa may-ari at sa anak ko. Ang quarters ay para sa mga nagtatrabaho. Bumaling ako kay Leandro. At Leandro, dahil marami ka pang utang sa kumpanya na ngayon, ay ako na ang may-ari ng majority shares. Magtatrabaho ka para sa akin. Hindi bilang CEO, kundi bilang clerk. Ikaw ang mag-aayos ng mga files na ginulo ninyo. Hindi ako papayag. Sigaw ni Calista. Buntis ako. Maselan ang pagbubuntis ko. Kailangan ko ng aircon. Kailangan ko ng malambot na kama. Lumapit ako kay Calista. Sa unang pagkakataon, pumasok ako sa kanyang personal space. Mas matangkad ako sa kanya ngayon dahil sa suot kong heels at sa dala kong kumpiyansa. Napaatras siya. Calista! Bulong ko, pero sapat para marinig ng lahat. Kung talagang buntis ka, gagawin mo ang lahat para sa anak mo, di ba? Kahit tumira sa bodega, kasi noong nagkasakit ang anak ko, handa akong matulog sa semento ng ospital. Ngayon, patunayan mo kung anong klaseng ina ka. Wala siyang naisagot. Alam kong takot siya. Takot siyang mawalan ng matutuluyan. At mas takot siyang malaman ko ang totoo tungkol sa pagbubuntis niya. Tumalikod ako at hinarap si Yaya Icing. Yaya, utos ko. Tulungan mo silang ilipat ang gamit nila sa quarters. Yung mga mahahalagang gamit lang. Ang mga movables, paintings at dekorasyon sa main house. Akin na yan. Kasama sa binayaran ko sa auction. Masusunod po, ma'am. Sagot ni Yaya ng may ngiti. Habang hinihila nila ang kanilang mga maleta palabas ng main door, papunta sa madilim at masikip na quarters sa likod, naramdaman ko ang gaan sa aking dibdib. Pumunta ako sa kusina, ang lugar kung saan ako madalas umiyak noon habang naghuhugas ng pinggan. Kumuha ako ng isang maso mula sa toolbox na dala ng aking contractor. Humarap ako sa pader na naghihiwalay sa kusina at sa dining area. Ang pader na ito ang laging nagtatago sa akin habang nagsasaya sila sa hapagkainan. Ang pader na nagsasabing ang katulong ay sa kusina lang. Sa isang buwelo, buong lakas kong pinalo ang pader. Bog! Ang tunog ng semento na nabasag ay parang tunog ng paglaya. Umalikabok. Nagkaroon ng lamat. Gibain ang pader na to. Utos ko sa kontraktor na kakarating lang. Gusto ko, mula ngayon, kitang-kita ang kusina mula sa sala. Wala nang magtatago. Wala nang iiyak sa dilim. Mula sa bintana, nakita ko si Calista na nakadungaw mula sa masikip na bintana ng servants' quarters. Nakatingin siya sa akin ng masama. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Alam kong may plano pa siya. Alam kong gagamitin niya ang batang iyon, totoo man o hindi, para bawiin ang lahat. Pero hindi niya alam, hawak ko na ang alas. At ang laro ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang akong mag-enjoy. Ang umaga sa Vizcara Mansion ay iba na ngayon. Dati, gumigising ako sa sigaw ni Doña Conchita na nagrereklamo sa lasa ng kape. Ngayon, gumigising ako sa huni ng mga ibon at sa amoy ng brewed coffee na ako mismo ang nagtimpla habang pinagmamasdan ng hardin mula sa aking beranda. Mula sa kinatatayuan ko, tanaw ko ang servants' quarters sa likod. Nakasabit sa labas ang mga mamahaling damit ni Calista na ngayon ay nilalabhan na sa kamay dahil ipinagbawal ko ang paggamit ng washing machine para sa kanila. Tipid sa kuryente ang palusot ko. Nakita ko si Leandro na hirap magsibak ng kahoy, isang gawain na iniutos ko dahil mahal ang LPG. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Calista. Pawisan siya. Sabog ang buhok at suot ang isang maluwag na duster na halatang binili lang sa Tiangge.
Hinihimas niya ang kanyang tiyan na medyo umbok na. Sarah! Reklamo niya, sabay upo sa dining chair nang walang paalam. Kailangan ko ng aircon. Hindi makahinga ang baby sa init doon sa bodega. Gusto mo bang makunan ako? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa. Tiningnan ko siya nang may halong pagtaas ng kilay. Kalista! Malumanay kong sabi. Ang sabi ng doktor, masama ang sobrang lamig sa buntis. Natural ventilation is the best. At saka, wala sa budget ang extra aircon. Budget? Ang yaman-yaman mo na. Ang damot mo pa rin. Sigaw niya. Naglalaway ako. Naglilihihi ako. Gusto ko ng imported strawberries at Belgian chocolate. Ngayon din. Sa likod niya, pumasok si Doña Conchita. Paypay ng paypay. Sarah, ibigay mo na ang gusto niya. Ang apo ko ang naghahanap niyan. Kapag may nangyaring masama sa tagapagmana ng Vizcara, ikaw ang sisisihin ko. Napangiti ako ng lihim. Tagapagmana. Ang lakas ng loob nilang gamitin ang batang yon bilang alas. Sige. Tumayo ako at pumunta sa refrigerator. Buntis ka nga pala. Kailangan mo ng masustansya. Kumuha ako ng isang pitzel ng kulay berdeng likido. Ito ay ampalaya juice na hinaluan ng purong malunggay. Mapait, mapakla, pero healthy. Isinalin ko ito sa isang baso at inilapag sa harap ni Kalista ng padabog. Wala tayong strawberries, sabi ko nang may pekeng pag-aalala. Pero ito, superfood smoothie. Ito ang iniinom ko noong pinagbubuntis ko si Maya. Kung talagang mahal mo ang anak mo, iinumin mo yan. Para sa brain development ng bata. Namutla si Kalista. Naamoy niya palang ang pait, parang duduwal na siya. Ano yan? Parang lason. Inumin mo. Utos ko. Ang boses ko ay biglang tumigas. O baka naman, hindi ka talaga buntis kaya ayaw mong magsakripisyo para sa bata. Natigilan siya. Napatingin siya kay Doña Conchita na nakatingin din sa kanya ng mapanuri. Wala siyang choice. Para panindigan ng kasinungalingan, kinuha niya ang baso. Pinanood ko ang bawat lagok niya. Ang paggangi ng mukha niya sa sobrang pait, ang panginginig ng kamay niya, at ang pagpipigil niya na isuka ito. Sa loob-loob ko, tumatawa ako. Yan ang lasa ng karma, Kalista. Good girl. Puri ko nang maubos niya, sabay abot ng tissue. Bukas, okra shake naman, para madulas ang panganganak. Diring-diri na tumakbo si Kalista, papunta sa lababo para sumuka. Pero pinigilan niya dahil nasa harap kami. Sa gitna ng dramang ito, pumasok ang anak kong si Maya, dala ang kanyang school bag, huminto siya at tinitigan si Kalista na nakasandal sa lababo, hinihingal. Tita Kalista! Inosenteng tanong ni Maya habang ngumunguya ng apple. Bakit po lumipat yung baby mo? Nanlaki ang mata ng lahat. Anong lumipat? Tanong ni Doña Conchita. Tinuro ni Maya ang tiyan ni Kalista. Kanina po kasi, yung bukol nasa kanan. Ngayon, nasa kaliwa na tapos parang kwadrado. Napahawak agad si Kalista sa tiyan niya at inayos ang duster. Abi! Malikot ang baby. Sumisipa. Oo, sumisipa siya. Sumisipa ng pa-square? Pagtataka ni Maya. Ang galing naman. Parang unan. Namula si Kalista. Bata ka lang, wala kang alam. Lumayas ka nga sa harap ko. Akmang hahampasin niya si Maya. Pero mabilis akong humarang. Hinawakan ko ang pulso niya sa ere. Mahigpit. Masakit. Subukan mong dampian ang anak ko. Bulong ko sa tenga niya. At ipapakain ko sa iyo ang basag na baso na to. Binitawan ko siya. Yaya Ising. Ilabas na ang mga bisita. Oras na para maglinis. Nang makaalis sila, agad kong tinawagan si Tita Baby. Baby, kailangan ko ng tulong. Sabi ko sa telepono. Puntahan mo ang mga marites sa dating village ni Kalista. Alamin mo kung saang clinic siya nagpapacheck up kuno. At Yaya Ising,
Lumingon ako sa matandang kasambahay. Yaya, mamayang gabi, kapag tulog na sila, kunin mo ang basurahan sa kwarto ni Kalista. Lahat ng tissue, lahat ng balot, dalhin mo sa akin. Kinagabihan, sa aking opisina, inilapag ni Yaya Ising ang isang itim na trash bag. Mabaho, nakakadiri, pero ito ang susi ng katotohanan. Nagsuot ako ng gloves. Isa sa isa kong hinalungkat ang basura ng babaeng nagpapanggap na prinsesa. Balat ng chichirya, resibo ng online shopping na COD, at sa ilalim, nakita ko ang hinahanap ko. Isang maliit na kahon ng sanitary napkin, at sa loob ng isang gusot na tissue, may bahid ng dugo. Dugo ng regla. Hindi nagre-regla ang buntis. Napangisi ako. Hawak ko na ang ebidensya. Pero kulang pa ito. Kailangan ko ng isang bagay na wawasak sa kanya nang tuluyan sa harap ng batas at ng pamilya. Vizcara. Biglang tumunog ang laptop ko. Isang encrypted email mula sa private investigator ko sa Amerika. Subject, Medical History of Calista Velez Smith. Binuksan ko ang file. At doon, nakasulat sa malinaw na Ingles. Patient underwent bilateral tubal ligation, permanent sterilization. May 2,018. Hindi lang siya hindi buntis ngayon. Hindi na siya kailanman pwedeng mabuntis. Sumandal ako sa aking swivel chair. Tumingin ako sa bintana kung saan natatanaw ang quarters na may madilim na ilaw. Naririnig ko ang sigawan ni Leandro at Calista. Mula sa malayo, marahil ay nag-aaway dahil sa init at lamok. Game over, Calista. Bulong ko. Bukas ay ang ika-60 birthday celebration ni Doña Conchita. Nagpupumilit ang matanda na magdaos ng party kahit wala na silang pera para ipakilala ang tagapagmana. Tamang-tama. Gusto nila ng show. Bibigyan ko sila ng grand finale na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang gabi ng ika-60 kaarawan ni Doña Conchita ay puno ng pilit na karangyaan. Sa grand ballroom ng Vizcara Mansion, nagkalat ang mga lobo at bulaklak na halatang hindi first class. Ang mga bisita, mga dating amigos at amigas ng pamilya ay nagbubulungan sa mga sulok. Alam ng lahat na bangkarote na ang mga Vizcara at nandito lang sila para makiusyoso sa bagong may-ari ng bahay. Nakasuot si Doña Conchita ng lumang gown na medyo masikip na sa kanya. Puno ng alahas na peke dahil naibenta na ang mga tunay. Si Calista naman ay nakaupo sa isang trono-tronohan sa gitna. Hinihimas ang kanyang tiyan na lalong lumaki kumpara kahapon. Suot niya ang isang pink na maternity dress, nagbabaka sakaling makuha ang simpatya ng mga tao. Ako? Nakatayo ako sa likod, sa may control booth ng sound system. Suot ko ay isang simpleng itim na dress na nagpapatingkad sa aking kaputian at sa suot kong tunay na kwintas na di hamak na mas mahal pa sa buong party na ito. Sarah! Bulong ni Tita Baby sa tabi ko. Hawak ang isang USB. Ready na ba ang regalo mo? Ready na. Sagot ko habang nakatingin kay Leandro na pilit nang ngumingiti sa mga bisita. Mukhang payaso sa kanyang lumang tuksido. Simula na ang palabas. Sa entablado, kinuha ni Doña Conchita ang mikropono. Maraming salamat sa pagpunta. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. O sa gutom, hindi ko sigurado. Kahit maraming pagsubok, nagpapasalamat ako dahil binigyan kami ng Diyos ng bagong pag-asa. Ang aking apo, ang tagapagmana ng Vizcara, na dinadala ngayon ng aking tunay na manugang, si Calista. Nagpalakpakan ng mga tao ng matamlay. Tumayo si Calista, kumaway-kaway na parang beauty queen, at humawak sa braso ni Leandro. At para sa gabing ito, patuloy ni Doña Conchita, may inihanda kaming video presentation para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Senyasan ko ang technician. Namatay ang mga ilaw. Ang spotlight ay nakatutok sa malaking white screen sa gitna ng stage. Ang inaasahan nila ay mga sweet photos ni Leandro at Calista. Pero ang lumabas sa screen ay isang scanned document. Malaki, malinaw, isang medical record mula sa Nevada State Hospital
USA. Tumahimik ang buong ballroom kahit ang pagkalansing ng mga kubyertos ay tumigil. Binasa ng lahat ang nakasulat. Patient name, Jessica Smith, aka Calista Velez. Procedure, bilateral tubal ligation, permanent sterilization. Date, May 12, 2018. Narinig ko ang singhap ng mga tao. Ligation, ibig sabihin, hindi siya pwedeng mabuntis. Bulong ng isang ginang sa harap. Sa stage, nanigas si Calista. Ang nangiti sa kanyang labi ay naging isang muweka ng takot. Si Leandro ay nakatulala sa screen, pilit na iniintindi ang mga salitang medikal. Ano to? Tanong ni Leandro. Ang boses ay mahina, pero umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ligation? Calista, anong ibig sasabihin nito? Hindi! Fake news yan! Edited yan! Tili ni Calista. Sinisiraan ako ni Sarah. Inggit lang siya sa baby ko. Pero hindi pa tapos ang palabas. Nag-flash sa screen ang pangalawang slide. Isang litrato. Si Calista, nakasuot ng bikini, yakap ang isang lalaking puno ng tattoo sa isang bar sa Las Vegas. At sa tabi noon, isang marriage certificate. Spouses, Jessica Smith and Tyrone Smith. Status, married. Kasal ka? Ang boses ni Doña Conchita ay tumaas ng ilang oktaba. Kasal ka sa iba? Biglang bumukas ang main door ng ballroom. Isang grupo ng mga lalaking naka-leather jacket at mukhang siga ang pumasok. Ang leader nila, isang lalaking Pilipino-American na may peklat sa kilay, ay naglakad papunta sa gitna. Hawak niya ang isang papel. Where is Jessica Smith? Sigaw ng lalaki. Napatingin ang lahat kay Calista. Naging puti ang mukha niya na parang kumot. Tyrone? Bulong niya. There you are, honey. Ngisi ng lalaki. Tinangay mo ang pera ko sa Vegas, tapos nagtatago ka dito at nagpapanggap na rich kid? At sino tong lalaking to? Turo niya kay Leandro. Kabit mo? Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga amigas ni Doña Conchita ay naglabasan ng mga cellphone para mag-video. Ito ang eskandalong hinihintay nila. Si Leandro, na tila natauhan sa isang mahabang bangungot, ay dahan-dahang humarap kay Calista. Ang mukha niya ay namumula sa galit at kahihiyan. Niloko mo ako. Bulong ni Leandro. Iniwan ko ang asawa ko, ang anak ko, ang kumpanya ko. Para sa'yo? Para sa isang manloloko na baon sa utang at hindi naman pala buntis? Leandro, let me explain. Hindi na nakatapos si Calista. Isang malakas na lagitik ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Sinampal siya ni Leandro. Napakalakas na halos tumilapon si Calista sa sahig. Leandro, sigaw ni Doña Conchita, pero huli na. Dahil sa pagbagsak ni Calista, may isang bagay na tumalsik mula sa ilalim ng kanyang dress. Isang bagay na malambot at kwadrado. Isang foam. Isang unan na palaman. Gumulong ito sa paanan ni Leandro. Tinitigan niya ito. Tinitigan niya ang tiyan ni Calista na ngayon ay flat na. Ang tagapagmana ng biskara ay isang pirasong foam. Sumabog ang galit ni Leandro. Nawala ang kanyang pagiging edukado. Sinugod niya si Calista, sinakal at inalog-alog. Hayop ka! Pinatay ko ang insurance ng anak ko para sa'yo. Pinalayas ko ang asawa ko para sa'yo. Nagtilian ng mga bisita, nagkagulo. Si Tyrone at ang mga tauhan niya ay lumapit para singilin si Calista, habang sinusubukan ng mga guard na awatin si Leandro. Sa gitna ng kaguluhang ito, kalmado akong lumabas mula sa control booth. Nakita ko si Maya sa gilid. Nanlalaki ang mga mata. Takot na takot sa nakikita niyang karahasan ng kanyang ama. Mabilis akong lumapit kay Maya. Niyakap ko siya at tinakpan ang kanyang mga mata at tenga gamit ang aking mga kamay. Huwag kang tumingin, anak. Bulong ko sa kanya. Huwag mong papanoorin ang kasamaan ng mga matatanda. Sa gitna ng entablado, habang hinihila ng mga security, si Leandro palayo kay Calista, na ngayon ay duguan ng labi at umiiyak. Nagtama ang paningin namin ni Leandro. Sa mga mata niya,
Nakita ko ang pagguho ng kanyang mundo. Nakita ko ang pagsisisi. Nakita ko ang realization na ang babaeng yakap-yakap ang anak niya, ang babaeng tinalikuran niya, ay ang tanging totoo sa buhay niya. Pero huli na, narinig ko ang wang-wang ng mga pulis sa labas. Ako ang tumawag sa kanila. Estafa, bigamy, fraud. At para kay Leandro, accessory to fraud at mismanagement of funds. Tumingin ako kay Doña Conchita na nakahandusay sa sofa, hinihimatay dahil sa kahihiyan. Tumingin ako kay Calista na kinakaladkad ng asawa niya. At kay Leandro na nakaposas ng ngayon sa mga pulis. Tapos na ang party, sabi ko sa sarili ko. Inakbayan ko si Maya at naglakad kami palabas ng ballroom, palayo sa ingay, palayo sa gulo, palayo sa mga taong minsan ay naging mundo ko, pero ngayon ay abo na lamang ng nakaraan. Sarah, parang awa mo na. Kahit kausapin mo lang ako, 1 minuto lang. Ang boses na yon ay hindi na ang boses ng CEO na mayabang at makapangyarihan. Ito ay boses ng isang lalaking basag, nanginginig, at nagmamakaawa sa labas ng pinto ng aking opisina. Nakatayo ako sa loob, pinagmamasdan ng ulan sa labas ng bintana. 3 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang eskandalo sa party. Nakalabas si Leandro ng kulungan matapos magpiyansa gamit ang huling pera ni Doña Conchita, pero ang laya niya ay tila isang mas malupit na bilangguan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Leandro. Gusot ang kanyang polo. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at amoy alak. Akma siyang luluhod, pero pinigilan ko siya ng isang malamig na tingin. "Huwag mong dumihin ang carpet ko, Leandro." Panimula ko. Ang boses ko ay kalmado, walang emosyon, na tila ba nakikipag-usap lang ako sa isang ahente na nag-aalok ng insurance. "Sarah," nagkamali ako. Bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Nabulag ako. Niloko ako ni Calista. Akala ko mahal niya ako. Pero ikaw, Sarah, ikaw lang pala ang tunay na nagmalasakit sa akin. Ngayon ko lang na-realize lahat ng sakripisyo mo. Lumakad ako papalapit sa aking mesa at kinuha ang isang lumang notebook. Ito ang notebook kung saan nakalista ang lahat ng menu na niluluto ko para sa kanya sa loob ng 16 na taon, ang mga schedule ng pag-inom niya ng bitamina at ang mga detalye ng paborito niyang kape. Inihagis ko ito sa harap niya. Ang tunog ng notebook na bumagsak sa mesa ay tila tunog ng pagbagsak ng aming nakaraan. Na-realize? Tanong ko nang may mapait ng ngiti. Ngayon mo lang na-realize noong wala ka ng pera? Noong wala ka ng bahay? Noong nalaman mong ang batang inaasahan mo ay isang pirasong unan lang pala? Hindi, Sarah. Mahal kita. Patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Para kay Maya. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng anak ko, naramdaman ko ang kulo ng dugo sa aking mga ugat. Humakbang ako, palapit sa kanya. Sapat na para maamoy niya ang tagumpay ko at ang kanyang pagkatalo. Para kay Maya? Pag-uulit ko. Nasaan ka noong naghihingalo ang anak mo? Nasaan ka noong kailangan namin ng pambayad sa ospital? Naalala ko na. Ibinibili mo ng singsing ang babaeng may asawa na pala sa Amerika. Pinutol mo ang insurance ng sarili mong dugo at laman para sa isang pirasong brilyante na peke rin naman pala. Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi. Pagsisisihan ko yun habang buhay, Sarah. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Hindi mo na mababayaran ang 16 na taon na kinuha mo sa akin, Leandro. Dahan-dahan kong sabi. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanya. Ang bawat gabi na naghintay ako sa iyo sa hapagkainan hanggang sa lumamig ang pagkain. Ang bawat piso na tinipid ko para lang may maipundar tayo. Ang bawat pangarap ko na isinantabi ko para lang maging matagumpay ka. Kinuha ko ang aking pitaka at inilabas ang isang maliit na bagay. Ang aking lumang wedding ring.
Inilapag ko ito sa ibabaw ng notebook. Sabi mo dati, ang singsing na ito ay simbolo ng eternity. Pero para sa akin, simbolo na lang ito ng katangahan ko. Isang katangahan na tinapos ko na noong gabing pinalayas mo ako sa ulan. Sarah, please, wag mong sabihin yan. May pagkakataon pa tayo. Wala na, Leandro. Putol ko sa kanya. Dahil ang Sarah na minahal mo noon ay matagal nang namatay. Pinatay mo siya sa opisina mo noong tinawag mo siyang pabigat. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang taong may-ari ng lahat ng meron ka dati. At hindi ako nagpapatawad sa mga taong sumira sa buhay ko. Tumalikod ako sa kanya. Maari ka nang umalis. Ang nurse ni Doña Conchita ay naghihintay na sa labas para ihatid ka sa quarters ninyo sa likod. Doon ka manatili. Magtrabaho ka bilang clerk sa kumpanya ko para mabayaran mo ang mga utang mo. Iyon lang ang tanging koneksyon na meron tayo. Clerk. Sarah, CEO ako. Ang huling hirit ng kanyang ego. Lumingon ako ng bahagya. Sapat lang para makita niya ang mapanuyang tingin ko. CEO ka sa panaginip mo, Leandro. Sa realidad, isa ka na lang empleyado na may utang sa akin. Kung ayaw mo, malaya kang umalis at matulog sa ilalim ng tulay. Hindi siya nakasagot. Nakita ko ang kanyang dahan-dahang pagtalikod. Ang kanyang mga paa ay tila may mabigat na kadena. Paglabas niya ng pinto, narinig ko ang mahinang tunog ng pagsara nito. Isang tunog na nagpahiwatig na wala na siyang babalikan pa. Naiwan akong mag-isa sa silid. Naupo ako sa aking upuan at huminga ng malalim. Akala ko ay mararamdaman ko ang labis na saya sa pagkakataong ito, pero ang naramdaman ko lang ay katahimikan. Isang payapang katahimikan. Tumingin ako sa litrato ni Maya sa aking mesa. Nakangiti siya, malusog, at malaya. Nagawa ko na, anak, bulong ko sa hangin. Sa labas, ang ulan ay tila humihina na at isang maliit na sinag ng araw ang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Ang puot na nagpaalab sa akin sa loob ng 3 taon ay unti-unti nang nagiging abo at sa ibabaw nito, isang bagong buhay ang nagsisimulang tumubo. Pero bago ang lahat, kailangan ko pang harapin ang huling bahagi ng aking plano. Ang tuluyang paglilinis sa pangalan ng mga Vizcara para sa kinabukasan ni Maya at ang pagtiyak na ang bawat luhang iniyak ko ay magbubunga ng isang kahariang hindi na muling mabubuwag ng kahit sinong lalaki. Ang gabi ay balot ng katahimikan maliban sa mahinang ugong ng mga kuliglig sa hardin. Nakaupo ako sa aking opisina nang makarinig ako ng mabilis na pagkatok sa pinto. Si Yaya Ising iyon, hinihingal at bakas ang takot sa kanyang mukha. Ma'am Sarah, si Sir Leandro po. Nasa bubong ng quarters, may hawak po siyang bote ng gamot. Ayaw po niyang bumaba. Huminga ako ng malalim. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumigaw. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang aking shawl, at naglakad patungo sa likod bahay. Alam ko ang laro ni Leandro. Alam ko ang kanyang huling sandata, ang pananakot gamit ang sariling buhay para makuha ang aking atensyon. Pagdating ko sa ilalim ng quarters, nakita ko siya sa itaas, nakaupo sa gilid ng yero. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukhang puno ng luhang humalo sa uling at alikabok. Hawak niya ang isang bote ng sleeping pills na nakuha niya siguro sa gamit ni Doña Conchita. Sarah, huwag kang lalapit. Sigaw niya, ang boses ay puno ng panginginig. Kung hindi mo ako mapapatawad, wala nang kwenta ang buhay ko. Tatapusin ko na ito dito mismo. Tumingin ako sa kanya mula sa ibaba. Hindi ako nagpakita ng kaba. Ang puso ko ay hindi na tumitibok nang mabilis para sa kanya. Leandro, ang boses ko ay matatag. Umaalingaw-ngaw sa gabi. Ang buhay mo ay ibinigay sa iyo ng nanay mo. Ang katawan mo ay pinakain at pinalaki ng sakripisyo ng pamilya mo. Wala kang karapatang gamitin yan bilang pananakot sa akin. Hindi mo ako hawak sa leeg. Hindi mo ba talaga ako mahal?
Ganun ka na ba kamanhid? Ang pagmamahal ay hindi isang parusa, Leandro. Sagot ko, ang ginagawa mo ay hindi pagmamahal, kundi desperasyon ng isang taong ayaw harapin ang kanyang mga pagkakamali. Kung sa tingin mo ay malulutas ng bote na yan ang lahat ng utang mo, nagkakamali ka. Mas lalo mo lang kaming bibigyan ng dumi sa pangalan. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Inaasahan niya siguro na iiyak ako, na magmamakaawa ako sa kanya na bumaba. Pero nanatili akong nakatayo, tila isang rebulto ng katotohanan. Bumaba ka dyan, patuloy ko. Tinawagan ko na ang ambulansya at ang mga doktor. Dadalhin ka nila sa isang pasilidad kung saan matutulungan kanilang ayusin ang isip mo. Hindi ako ang gamot mo, Leandro. Ikaw ang kailangang gumamot sa sarili mo. Dahan-dahan, tila nawalan ng lakas, ibinaba niya ang bote. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Humagulgol siya ng malakas, isang iyak ng isang batang nawawala. Hindi ng isang lalaking nanggagaling sa digmaan. Dumating ang mga paramedics at inalalayan siyang bumaba. Habang isinasakay siya sa ambulansya, hindi ko na siya nilapitan. Pinanood ko lang ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa dilim. Kinabukasan, hinarap ko naman ang huling obligasyon ko, si Doña Conchita. Inayos ko ang kanyang paglipat sa isang premium nursing home sa Tagaytay. Malamig ang hangin doon, maraming bulaklak, at may mga nurse na mag-aalaga sa kanya 24 oras. Binayaran ko ang lahat ng kailangan niya para sa susunod na 10 taon. Ipinatapon mo ako, ungot ng matanda, habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa sasakyan. Wala na ang kanyang dating bagsik, tanging pait na lang ang natira. Hindi po ito pagtatapon, Mrs. Vizcara, sabi ko, habang iniaabot sa kanya ang isang malambot na kumot na ako mismo ang nagninit nung mga unang taon ng kasal namin. Ito ay pagbibigay ng kapayapaan. Dito, wala nang kailangang magkunwari, wala nang kailangang mag-away. May sarili na kayong mundo at may sarili na rin kaming mundo ni Maya. Tiningnan niya ang kumot tapos tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata. Isang pagkilalang huli na para sa isang yakap, pero sapat na para sa isang tahimik na pagtanggap. Nang umalis ang sasakyan, bumalik ako sa loob ng mansyon. Tahimik na ang bahay. Ang mga pader na dati ay tila sumasakal sa akin ay parang lumawak at huminga. Inaya ko si Maya na pumunta sa tabing dagat nung hapong yon. Nakaupo kami sa buhanginan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay ng langit ay naghahalo ang lila, kahel, at ginto. Parang isang painting ng pag-asa. Mami? Tanong ni Maya habang pinaglalaruan ng buhangin. Magiging okay na po ba tayo? Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ng kanyang noo. Higit pa sa okay, anak. Malaya na tayo. Wala na tayong kailangang takbuhan at wala na rin tayong kailangang habulin. Naramdaman ko ang hanging dagat na humahaplos sa aking muka. Sa sandaling iyon, tuluyan ko nang binitawan ang huling piraso ng puot na nanatili sa aking puso. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang kwento ko bilang asawa ni Leandro Vizcara ay opisyal nang natapos, pero ang kwento ko bilang Serafina Montemayor, ito ay nagsisimula pa lang sa isang blangkong pahina at ako ang may hawak ng panulat na gagawa ng sarili kong tadhana. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay parang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. At sa bawat pag-atras ng tubig, dala nito ang mga dumi ng nakaraan. Iniiwan ang pampang na malinis at handa para sa mga bagong yapak. 1 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Don Rafael Vizcara. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang huni ng mga ibon at ang paghampas ng preskong hangin ang naririnig. Inilapag ko ang isang bugkos ng mga sariwang bulaklak na puting liryo
ang paborito niyang bulaklak. Papa Rafael, bulong ko, habang hinahaplos ang malamig na marmol ng kanyang himlayan. Maayos na po ang lahat. Ang pangalan ng mga Vizcara ay malinis na muli. Ang kumpanyang pinahalagahan niyo ay nasa mabubuting kamay na. Tumayo ako ng tuwid. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na humahampas sa aking binti dahil sa hangin. Pakiramdam ko ay napakagaan ng aking katawan. Tila ba natanggal na ang lahat ng mabibigat na pasanin na dinala ko sa loob ng maraming dekada. Hindi ako nanalo dahil nabawi ko ang pera. Hindi rin ako nanalo dahil nakita ko silang naghirap. Nanalo ako dahil sa gitna ng lahat ng pambabaliwala at pagtataksil, hindi ko kailanman iwinala ang aking sarili. Nanatili akong tapat sa aking prinsipyo at iyon ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ni Leandro o ni Calista. Speaking of Leandro, balita ko ay nasa probinsya siya ngayon sa Bicol. Nagtatrabaho siya bilang isang supervisor sa isang maliit na bodega ng bigas. Malayo sa marangyang buhay sa Manila, malayo sa mga mamahaling sasakyan. Sabi ni Attorney Manalo, tahimik na siya doon. Natututo siyang mabuhay sa sarili niyang mga kamay nang walang inaasahang yaman ng iba. Hindi ko siya kinamumuhian, pero hindi ko rin siya kailangang balikan. Ang aming kwento ay tapos na sa huling tuldok ng aming annulment papers. Si Doña Conchita naman ay nananatili sa nursing home sa Tagaytay. Minsan ay dinadalaw siya ni Maya. Sabi ng anak ko, mas malumanay na ang kanyang lola. Minsan ay nakakalimot na ito at sa kanyang mga sandali ng pagkalito, tinatawag niya ang pangalan ko para hanapin ang kanyang kape. Doon, sa katahimikan ng kanyang pagtanda, natagpuan niya ang kapayapaang ipinagkait niya sa kanyang sarili noong siya ay puno pa ng puot. Mami, halika na po. Hinihintay na tayo ni Tita Baby. Napalingon ako sa tawag ni Maya. Nakatayo siya sa tabi ng aming sasakyan, kasama si Tita Baby na abala sa pag-aayos ng kanyang makulay na turban. Ang aking foundation, ang Serafina's Sanctuary, ay may pagtitipon ngayong hapon. Ito ay isang organisasyong itinayo ko para sa mga kababaihang dumaan sa matitinding pagsubok sa pamilya para tulungan silang makabangon at makahanap ng sariling kabuhayan. Pagsakay ko sa sasakyan, sinalubong ako ng ingay at tawa ni Tita Baby. Mare, ang daming nag-apply sa baking workshop natin. Sabi ko sa kanila, ang sikreto ay hindi lang sa asukal, kundi sa pagmamahal sa sarili. Biro ni Baby habang naglalagay ng lipstick. Napangiti ako. Ang buhay ay hindi perpekto, pero ito ay akin. Pag-uwi namin sa mansyon, dumiretso ako sa hardin. Ang pader na giniba ko noon sa kusina ay nagbigay ng daan para sa isang mas malawak at maliwanag na espasyo. Wala na ang dilim, wala na ang mga lihim. Umupo ako sa tumba-tumba sa veranda. Bitbit ang isang libro at isang tasa ng tsaa. Pinanood ko si Maya na nagdidilig ng mga tanim na sunflower. Ang bawat dilaw na talulot ay tila sumasalamin sa liwanag ng aming bagong simula. Naisip ko ang lahat ng mga luhang iniyak ko noon sa ilalim ng ulan. Ang bawat patak ay nagsilbing dilig para sa aking paglago. Kung hindi ako nadapa, hindi ko malalaman na kaya ko palang tumayo ng mas matatag. Kung hindi ako iniwan sa dilim, hindi ko matutuklasan ang sarili kong liwanag. Tumingala ako sa langit. Ang asul ay napakalinis, walang bakas ng kahit anong ulap. Hindi ko man nakuha ang buhay na pinangarap ko noong una. Bulong ko sa aking sarili. Nakuha ko naman ang buhay na karapat-dapat para sa akin. Dahil sa huli, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang saktan ang mga nanakit sa'yo. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng maayos, ng marangal, at ng may buong pusong kaligayahan. At dito, sa loob ng aking sariling kaharian, ako ang reyna. Hindi dahil sa korona, kundi dahil sa aking malayang kaluluwa. Bago.